Yun nga pala guys, disclaimer po sa mga nanonood ng vlog na to or video na to, hindi po to sponsored ng Ultron. All we need is somebody to lean on. Hey, what's up, Chingus? Welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. And for today's vlog guys, ayan, marami nagtatanong sa akin kung bakit ko nga ba binili ang aking Ultron Mini at hindi ang Xiaomi M365 Pro. Para sa akin kasi guys, bibili ka ng M365 Pro, ang dami mo pang isa-set up sa kanya. Ang unang-una, syempre, ang alam naman natin, ang nasa price. Nasa price is mas mataas ang, syempre, mas mataas ang Ultron Mini ng almost 15,000 pesos, di ba? Sobrang laki ng 15,000 pesos kumpara sa almost 24 or 25k ang M365 Pro. Sa panahon ngayong pandemic dito sa atin sa Pilipinas, sobrang in-demand. Sobrang in-demand ng M365 Pro, and then ang daming ang clone na lumalabas, ang daming OEM na lumalabas ng M365 Pro dahil mura siya. Tapos ang unang-una pa doon is napakadaming mga accessories ang binibenta dito sa atin sa Pilipinas ng M365 Pro. Kaso lang, for me kasi, na syempre mag-scoot ka na lang, konting ipon na lang, konting dagdag na lang guys, makakabili ka na ng Ultron Mini. Ang Ultron Mini guys is may suspension na siya. Dual disc brake na siya, front and back. Suspension niya, 4 yung suspension niya. Ang M365 Pro guys, wala siyang suspension, front and back. Diba? Ang M365 Pro, napakahina ng headlight. Ito meron na siyang kasamang 300 lumen na headlight. Diba? Meron na siyang tail light na malakas din. And then meron pa siyang underglow. Lahat yan wala sa M365 Pro. Meron M365 Pro na headlight, pero mahina talaga siya guys. Meron din siyang tail light, 'di ba? Ito may horn. Meron na siyang horn, 'di ba? Ang M365 Pro meron bell. 'Di ba? Ang dami mo sa kanyang i-upgrade, at unang-una mong i-upgrade sa kanya is siguro yun yung mga common na nakikita ko sa daan. Bumibili sila ng underglow for M365 Pro nila, additional headlight, and then bibili pa sila ng battery pack na napakamahal para for long range, di ba? Kasi alam naman natin, ang M365 Pro is 45 kilometers lang yan guys. Ang max range niya na, conforme pa yan sa weight and then road condition, di ba? Kaya ang daming nag-upgrade. Dahan-dahan, di nila alam is nare-reach niya na yung price ng Ultron Mini. Diba? Kaya nga sabi ko, konting ipon na lang kasi panigurado guys, ang sinasabi nga nila sa marketplace ng EKS Philippines marketplace is mag-upgrade at mag-upgrade ganyan. Parang malalason at malalason ganyan. Yun yung tawag sa kanila. Kaya nga, ang dami nag-i-start sa M365 Pro, papasok ng Kaabo, papasok ng Ultron, tapos papasok ng Dualtron. Mga ganun guys. Mga ganun lang yung example ko sa inyo na panigurado is mag-upgrade at mag-upgrade talaga kayo ng unit nyo. Kaya make sure is, kung alam nyo talaga na mag-upgrade kayo ng electric scooter nyo, is make sure na huwag ka munang gumastos ng sobra-sobra. Dahil sobrang mahal ng gagastusin mo, ibibenta mo siya ng mura lang. Kaya kung ako sa inyo guys, mag-ipon na lang muna kayo ng konti, dadagin nyo na lang muna yung budget nyo bago kayo bumili ng gusto nyo talaga. Ang isipin nyo kasi lagi yung after sales na hindi ba siya masisira, hindi ba siya masisirain, hindi ba siyang magaling ma-plot. Diba? Ayun kasi yung mga tendency ng mga hahanapin mo sa isang electric scooter. Binili ko to guys, ang aking Ultron Mini, mga mid ng June. Ayan, mga mid ng June ko siya nakuha kay PYR. And then, hanggang ngayon, August na, September na guys, September 7 ngayon, September 7, hindi pa rin siya napaplat kahit isang beses. Sobrang tigas pa rin talaga ng gulong niya, front and back, and then yung suspension niya is sobrang smooth. Siguro, hindi naman siya kasing smooth na mga Type C na electric scooter na suspension, pero the best talaga ang Ultron Mini suspension guys. Andun, bumalik nga ulit tayo sa M365 Pro. Ang M365 Pro is alam naman natin talaga na
wala talaga siya ng neto. Wala talaga siyang suspension. And then yung wheel ng N365 Pro conforme sa Ultron Mini is sobrang laki. Ang N365 Pro is 8 inches lang siya guys. Almost 8 or 8.5, mga ganyan lang yung wheel ng M365 Pro conforme dito sa Ultron Mini guys. 10 by 3 fat tire. Diba? Sobrang laki ng difference. Sobrang sarap magpatakbo ng ganon ka-laking wheel or gulong ng isang electric scooter, diba? Kasi sobrang wow. For me lang to guys sa pananaw ko lang to sa aking electric scooter. Kasi nakapagpatakbo na ako ng isang M365 Pro. Oo, maganda siya. Sobrang eco-friendly niya. Sobrang friendly ng electric scooter na yun. Lahat naman ng electric scooter is maaangas. Pero kasi kapag mag-upgrade ka na mag-upgrade, tapos in the end, ibibenta mo siya, mag-upgrade ka na ng unit mo. Sobrang ganun kamura mo ibibenta yung electric scooter mo. Tapos, nakagas ko ng 40k. Ibibenta mo lang siya ng 35 to 30k. Diba? Sobrang laki ng nagastos mong pera, pero ganun lang din yung bumalik sa'yo na pera. Diba? Kaya mas maganda kung mag-i-invest ka ng isang electric scooter is medyo dagdagan mo na lang siya ng konti para hindi ka na-upgrade ng upgrade. Ang iniisip ko lang na-upgrade kasi dito sa aking Ultron Mini guys is another headlight. Another headlight and then additional underglow sa pinakailalim. Ayun lang. Tapos siguro bagong fender. Gusto ko lang siyang palitan ng medyo maangas-angas na fender, ganun. Sinasabi ko sa inyo, kapag bibili kayo ng isang M365 Pro na i-compare mo sa Ultron Mini, di ba? Sobrang laki ng specs. 45 kilometers to 80 kilometers. Ganun kalaki. I-compare mo yan through papers yun guys. I-compare mo ganun yung specs nila, di ba? 300 to 500 watt for M365 Pro. Tapos makikita mo sa Ultron Mini 1200 watt motor. Di ba? Sobrang laki ng difference nila. 12 AH to 21 AH, di ba? Sobrang laki ng difference. Kaya kapag bibili ka talaga, doon ka na sa sulit. Ang Ultron Mini guys is parang tinatawag nga siya na is killer specs ng mid-range. Diba? Ng single hub, ayun. Killer ng single hub. Diba? Sobrang dami natin po pwedeng gawin na upgrade din dito sa ating Ultron Mini. Pero mas marami kang upgrade na gagawin sa M365 Pro. And then, ang dami talaga natin na napapansin na lagi talagang masisirain ng M365 Pro. Lalo-lalo na sa tires. Sa tires talaga yan guys. Sa tires mo makikita lagi yung pinagkaiba ng Ultron Mini sa M365 Pro. Diba? Tapos ang pinaka lagi ko nakikita sa M365 Pro, isa sisira yung ganito. Yung parang lock mechanism nila. Ay, dito pala, dito. Yung lock mechanism ng M365 Pro, lumuluwag. Eto guys. Sobrang tibay talaga nito. And then yung lock mechanism nito is sobrang tibay. Hindi mo talaga siya magigiba. Yun lang masasabi ko. Mas gusto ko yung Ultron Mini dahil sobrang smooth, sobrang wow na wow. Sa power pa lang, sa uphill, grabe. Pag-aakyat ka ng bridge, and then gusto mo talaga dagdagan pa yung power ng takbo mo, Ultron Mini ang guys. Sobra. Walang binadbad ang M365 Pro sa Ultron Mini. For me lang yun guys kasi syempre makikita naman talaga natin yung price niya talaga. Sobrang laki ng difference. Syempre, mas mahal, mas maganda yung specs, di ba? Naiintindihan ko naman yan, syempre, mas mahal talaga ang Ultron Mini conforme sa M365 Pro. Pero ang sinasuggest ko sa inyo guys, ang pinaparating ko sa inyo is kung bibili kayo ng isang electric scooter, syempre, mas doon na kayo sa mas masusulit nyo. Diba? Sa lahat ng sense ng bibigay niyo doon sa isang sellers o sa isang distributor ng isang electric scooter, syempre, doon ka na sa masulit mo yung magbibilin mo. Hindi yung magsisi ka lagi dahil laging sirain, na laging ganito yung nangyayari sa electric scooter mo, nag-stack up, naglagay si rent throttle, di ba? Mga ganun kasi guys, yung iisipin mo lagi kapag bibili ka ng isang electric scooter, yung after sales niya. Hindi ko naman dini-discourage kayo na huwag kayong bumili ng isang M365 Pro. For me, the best ang M365 Pro guys. Kung sa
kung gusto mo lang talaga na pang biyahe-biyahe through palengke, malapit lang yung work mo, pwede naman yun. Kaso lang, ang iniisip ko guys, matagtag. Sobrang tagtag ng isang M365 Pro, lalo na sa daan, lalo na kung malubak. Yung sobrang tagtag, para ka talaga nag-jackhammer. And then, wala naman akong sinasabi na pangit talaga ang M365 Pro. The best ang M365 Pro kung pinaka-low budget electric scooter is yan yung pinaka-the best na electric scooter dito sa Pilipinas. Yun nga pala guys, disclaimer po sa mga nanonood ng vlog na to or video na to, hindi po to sponsored ng Ultron. Ginawa ko po tong video na to dahil marami nagtatanong po sa akin kung bakit nga ba talaga Ultron Mini yung binili ko. Ang akin kasi guys, kung range ang gusto mo, mag-Ultron Mini ka. Kung power gusto mo, meron pang mas mataas-taas na price or mas magandang brand para sa power na gusto mo kung gusto mo talagang mabilisan yung takbuhan ng electric scooter mo. Ang kinagandahan kasi sa Ultron Mini guys is yung 80 kilometers range niya. Yun yung pinaka gusto ko sa kanya, 80 kilometers range, di ba? Di ba? Sobrang dami mo talagang magagawa sa 80 kilometers or palagay natin hindi ko man ma-reach yung 80 kilometers, 65 kilometers na lang in reality, pero ganoon talaga. Killer talaga siya guys. Ayun guys, hindi to inulit ko, hindi ito sponsored ng Xiaomi PYR Lifestyle. Ginawa ko lang tong video na to dahil marami pong nagtatanong sa akin kung bakit Ultron Mini nga ba at hindi Xiaomi M365 Pro. Ayun lang guys, kung may mga suggested kayo ng mga video na gusto nyong gawin ko, please comment down below and don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Peace!